Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ang tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng pangarap. Isang bagay na pwedeng gawin ng lahat. Ngunit sa pagtupad nito, tayo'y nagkakaiba dahil naniniwala sila ang kakayahan ay matutupad sa isang pangarap. Dahil salat sa oportunidad. Ngunit may iba naman na naniniwalang sa sarili nilang kakayahan at lumikha ng oportunidad para sa kanilang sarili sa kabila ng kasalatan. Ngayong hapon, sama-sama nating panoorin ang maikling kwento ng isang kabataan na punong-puno ng pangarap sa buhay. Education is very important because it has the power to change our lives. After high school, I will find a good job abroad to give my family a better future. Take your seat. Okay, class, do not forget your essay. You have to submit them next meeting. Yes, ma'am. Okay, class, dismiss. Uy girls, wait. Bili mo na ng mga pastillas ko. Matamis ba yan? Oo, matamis to kasi tamis ng mga ngiti nyo. Naku, Jaren, binabola mo na naman kami. Sige, pabili ako na 5. Pabili na rin ako ng 3. Oh, eto. Bili ulit kayo ha. Sige, Jia. Bye girls! Sige, Jack. Mauna na ka. Parents! Yes ma'am, magpapalinis po ba kayo ng mga kaldera sa karinderya nyo? Sipag talaga ni Jarens. Uy, totoo ba yun? Hanggang high school ka lang talaga? Naku ma'am, kahit gustuhin ko man po, di po talaga namin carry. Sayang ka, matalino ka pa naman. Ma'am Carol, mag-umpisa na daw po yung meeting. Sige, sunod ka lang ako, ha? Jarens, pag-isipan mo yun, ha? Yes ma'am, thank you po. I used to hear my classmates talking about the dream profession. One time, they asked me, "Ja, anong gusto mo paglaki?" Ang sagot ko, wala akong gusto in the future. Basta't maiayos ko lang ang buhay ni na mama. Okay na ako. Oh, basta ha, sabihan mo lang ako kapag may kakilala kang gustong maging katulong. Una na ako. Oh, sige, ingat ka ha. Oh, Jaren. Magandang gabi po. Oh, anak, nandiyan ka na pala. Kamusta ang trabaho? Ay naku ma, bonggang lapang kanina. Akala ko nga buntis na ako eh. Ambisyosa. Ma, narinig ko nga po pala yung pinag-usapan nyo kanina ni Aling Marieta. Ano po kaya kung ako na lang ang mamasukan bilang katulong? Pandagdag na rin po sa ipon ko at saka pambayad ko ng tuition. Hindi ka magkakatulong. Oh ma! Pa! Bakit naman po kayo nagpabasa? Baka magkasakit po niya kayo eh. Ngayon mo muna mama mo, kanina pa tiyata ang kasi yan. Kasi naman eh, ayaw niyo pa bang payagan na tumulong sa inyo? Para hindi ko nakikita ganito. Kung hinayaan niyo lang ako na tumulong. Na ano? Na maging katulong? Hanggang kailan pa ba natin pagtatalunan to, Jaren? Bakit mo ba kasi ayaw niyo tasan ng mga pangarap ninyo? Bakit hindi niyo piniling mga graduate? Tapos ngayon gusto niyo na magaya ko sa inyo? Akala niyo po ba madali lang para sa akin na nakikita ka ng ganyan? Ang hirap-hirap kaya. Tama na ako na nakaranas sa pang-aapi. Na kahit sa sarili ko kamag-anak, natanggap ko. Sorry anak, dahil ganitong buhay lang kaya namin ibigay sa inyo. Tama na ako na nakaranas sa pagmamaliit sa pamilyang ko, anak. Ma, pa, hindi po ako nagsisisi na kayong naging magulang ko. Pero sana man lang, ang dami nagmamaliit sa atin eh. At dahil mahirap tayo, at dahil bakla ako, ma, ayaw hanggang dito lang tayo. Ma, ayoko malimitahan tayo ng kahirapan natin. Kaya sana, payagan niyo na ako. Ayan, yung tulungan ko kayo sa paraang gusto ko. Wala kang gagastusin doon na.
gagamitin mo lang po kapag sisimula sa buhay. Ba't tayo yung sumagot? Bukas na pasahan nito. O Jack, pakilaban nga to. Kailangan ko sa makalawayan. Manong. Baka kung pwedeng bukas mo ng laban yan. May test pa po kasi ako bukas tapos kailangan ko na kung tapusin ito ngayon. Eh, kanina ko cellphone dyan eh. Eh di sana, mas maaga mong ginawa yan. Hindi mo na alagaan yung mga bata eh. Tandaan mo, yung trabaho mong yan, ang nagpapaaral at nagpapakain sa'yo. Dahil bago naging estudyante, naging katulong ka muna. Kausapin mo nga to. Jack, nag-usap kasi kami ng mahal ko. Gusto niya, ikaw yung magpakain sa mga bata. Manang, hindi naman po kasi ako basta-basta makakaalis sa classroom ko. Tsaka, di naman po ako nagre-reklamo, di ba? Kahit ilang buwan na ako hindi pinapasahuran. Basta. Iwan na lang ang paraan. Ja! Jareds! Jareds! Ano ba? Kanina ko tinatawag ng mana ko! Ja! Ano yan? Bakit ka nagdadala ng bag, Jareds? Manang, hindi mo na po kasi talaga kaya yung mga ginagawa niyo sa akin. Ilapag mo yung bag mo. Max! Manang, bakit po? Ilapag mo yung bag mo. Manang, naman po ba Manang? Dito! Malay ba namin kung may iluwang gamit? Hindi naman po ako ganun klaseng tao, Manong. O sige, umalis ka na! Sige, layas! Oh, Jarens, anong ginagawa mo dito? Anong nangyari? Bakit ganun po, ma'am? Ma'am, ginagawa ko naman po ang lahat. Pero bakit ang baba-baba pa rin ang tingin nila sa amin? Oo, mahirap lang kami. Oo, utusan lang ako. Pero hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po magagawa yun, ma'am, dahil sa bawat butil ng kanin na kinakain ko ay pinaghihirapan ko. Dahil yun po ang turo sa akin ng mga magulang ko. Gusto mo bang kausapin ng mga magulang mo? Naku, ma'am. Pauwiin lang po nila ako. Ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo. Ma'am, kunin niyo na po ako bilang katulong niyo. Gagawin ko po ang lahat. Sige, tumayo na, Jarens. Halika na. Pasok muna tayo. Halika, pasok ka muna. Tapos yung mga gamit mo, dito mo muna ilagay. Halika, ipapaglalaro muna kita. Pa! Jarens nga po pala yung sinasabi ko sa inyo. Jarens, si Manong Jose, kasambahay din namin dito. Halika na, sumabay ka ng kumain sa amin. Oo, umupo ka na rito. Sige po, pagkatapos niyo na lang po, dun po ako kakain. Jarens, dito sa bahay, sama-sama tayong kakain. Parang isang pamilya. Sabi nung ma'am mo, mahilig ka nang magbasa ng Ingles. Eto, libro. Gamitin mo. Para sa akin po to. Oo. Naku pa, kasali pa yan sa debate. Basta sige ako dyan, kumain ka na. Kain ka Dami na. mo pang galingan ha. Kumain na tayo. O, ikaw pala yan, Jaren. Sino yung kasama mo? Naku, anak to ni Ma'am Lisa. Wala kasing kasama kaya pinabantay sa akin. Bagong racket na naman? Oo, alam na alam agad. Naku, pabili nga ng 2 tubig. Ikaw talaga, puro trabaho. Sayang din naman kasi binabayaran sa akin ng mga kaklase ko. O, ito. Oh, wala bang palibre dyan kahit isa man lang? O, ito. Malakas ka naman sa akin. Well, ayun yung makakalaban mo sa debate. Girl naman, don't tell me to try Ami. Watch out. Hindi ko sa Oh, yun ang binutulo mo. Naku te, wala. Chismosa ka talaga.
Same-sex marriage. What does it say about our society? What does it say about us humans? What do we teach our children? That immorality is okay? Marriage will eventually lead to a family. When we see both males and both females as a parents, it will make the normal abnormal. From the very beginning, it is very clear that it should be a man and a woman. We don't have to change, or worse, ruin what's basic. Basic. Okay. I was raised in a family that our opponents consider basic. I have a male father and a female mother. And I've seen how happy they are together. Lucky me, they accepted me for who I am. But you know what? The basic here is not the gender of my parents. What basic is the love that they continue to shower in each another and in our family. And that love continues to do better. I believe that everyone wants to marry for the same reason. They marry the person that they love. Because love is a human right. And no matter what we are, no matter who we are, we should equally all enjoy that right. Wow! What a wonderful debate we have here. At nandito ako sa inyong harapan para sabihin kung sino ang nanalo. And this year's best debater is Jaren Staranza. Po, ako na lang po, trabaho ko po ito. Oo, alam ko. Pero ang sabi ni Lisa, final exam mo na raw sa ibang mong subject. Hindi ba dapat ay naghahanda ka na? Sige na, akin na. Ngunit pagkakataon mo na ito para may pakita sa lahat na kahit isa kang kasambahay ay mayroon kang maipupuga. Manang, maraming salamat po. Sige. Ja, uminahon ka nga. Ano bang nangyayari? Oo nga, kanina ka po ikot ng ikot dyan. Nahihilo na ako sa'yo. Tignan nyo, ang lakas na ng ulan. Tapos nag-aalala na ako, di ko makontak sila mama. Alam mo, wag mo na yan. Naubusan lang siguro sila ng battery ng phone, kaya di mo makontak. Oo nga, mag-focus ka muna ngayon. Finals pa naman. Pagkitago ng mga papers nyo, we'll start na. Ma! Pa! Anak! Pa! Kumusta na po kayo? Alam ko kung ano nangyari sa inyo. Nakita ko yung bahay natin na wala nang natira. Mabuti na lang anak, naisipan ng papa at kuya mo na bumili ng pakunti-kunti materyales. O pa makapagpatayo na mas matibay na bahay bago dumating ang bagyo. Ito ang lahat ang naipon mong pera, anak. Ito na po yung bahay natin, ma, pa. Dahil yan sa sipag niyo ng kuya mo anak, hindi mo lang napagtapos sa sarili mo na ipatayo pa natin ang sarili nating bahay anak. Nasa loob. Nagsimula akong mangarap at napagtalutukan na iba ang buhay na meron ako sa buhay ng mga bata na nasa paligid ko. All these years, I thought I was only dreaming for a very simple dream. To give my family a better life and to improve our living status. Honestly, I still can't believe that this day will come. That a simple working students become a consistent listener. Ma, pa, ito na po ang bunga ng mga paghihirap natin. Maraming salamat po. Utang ko sa inyo ang kinabukasan ko. At itong diploma ito ang nasasabing mahal kayo. Dear graduates, let us all pursue our dreams.
Magbibigo pero hindi susuko. Ako po, si Jared Saranza, proud kasambahay, proud magna cum laude. Uy, ganyan na sila! Salamat po. Oh, tignan mo nga naman. Hindi natin nakakalain na makakapagtapos si Jared at magna cum laude. Sino pa ba magmamanay kundi sa nanay? Kalahin mo nga naman, oh. May bago na tayo. Dahil po yun kay mama at papa, dahil naniniwala sila sa akin. Sana, Jared, sa mga nasabi natin noon. Oo nga, Jared. Okay na po yun. Matagal na din po yun. At alam ko, kung kaya ko, kaya din naman kabataan dito. Sa ngayon, nagtatrabaho na ako sa Cagayan bilang tourism officer at nagpapatuloy na tuparin ang pangarap kong buhay para sa aking pamilya. Hanggang ngayon, ay iniisip ko pa rin kung papaano ko ito nakayanan ang lahat ng iyon. Papaano ko napagsabay-sabay ang pag-aaral at pagiging isang kasambahay. Pero nagsimula ang lahat sa pangangarap at naisakatuparan ko ito sa pamamagitan ng pagsisikap. Hanggang dito na lamang, Ja. Ang kahirapan ay kadalasang nagiging dahilan para panghinaan ng loob ang sinuman na tuparin ang pangarap at makontento na lamang sa kinagis ng buhay. Ngunit kaiba sa kanila si Jarel, na buo ang determinasyon na magtagumpay sa kabila ng kahirapan, kawalan ng oportunidad at pagmamaliit ng kapwa. Bagkus, ang mga pagsubok pang ito kasama na ang matinding pagmamahal sa pamilya, ang nagsilbi niyang inspirasyon sa pagkamit sa matamis na tagumpay. Magandang hapon, kapamilya.